Once again, good morning mga igsuon og higala na kita balik ta din sa tuang programa. Atong program every Sunday 9 to 10 in the morning din sa 104.3 FM Davao, and we are live on Facebook, Hope Channel Davao and Hope Radio Davao. And once again, good morning diha sa tuang mga higala dinha sa may diri sa may Northwestern Bohol District na Buad Church, Dungkoy and Marisa Riam Bonanza. No, good morning, madjong buntag kaninjong tanan diha sa may Bohol ug sa tuang mga Lamurin family diha sa may Inabanga Bohol, ug usab sa tuang mga kaparintihan dinha sa may Bintig Kalapi ug sa may Bohol ug sa may dinha sa may sa lugar nato mga asoy dinhi sa ibabaw, no, sa may Kalapi, no. So mga igsoon ug usab mga tuwang amigo gala din sa may Butuan, no, si Engineer Hilario, no, Engineer Bobong Hilario, no, maayong buntag kanimo diha ug uban sa imong pamilya nga nagapaminaw karon ug nagatan-aw. And also ato ang mga higala diha sa Cebu, no, itong mga igsuonan diha sa Cebu, no, si Pastor Lauron, Pastor Limuel Lauron, maayong buntag kanimo diha ug nagapaminaw ug usab si Lakisha ug si Jeff, si Neville, si Allen, and of course mao nato ang mga higala diha sa Cebu ug usab naa diha sa may San Juan, Manila, sila Mildred, no, kauban nato ni dinhi sa ato ang ug si may buntag ug si Kier nasa Cavite, no, may buntag kanimo diha sa inyong pagtan-aw. And good morning itong mga kasama natin from Luzon. Actually they are part of our nurturing or our spiritual coaching diha sa tong online. So we are national, we are doing it national. And also ato ang mga higala diha, no, si Sister Lilia Losainon, good morning kapaglaom, God is good all the time, God bless us all, no, this Sunday morning. And of course ang ato ang mga kaigsuunan nga nagatanaw din ha karon ato ang mga listener, no, si Sister Neil Grace Baer sa Lubre. Og karon balik ta sa ato ang programa, no, ato ang topic last week. Ato ang ginahisgutan mga igsoon, unsa de ang kalidad sa usa ka God-centered entrepreneur, no? May mga entrepreneur that they are claiming or kita sa itong kagalingon, we want to be a God-centered entrepreneur. Kaya nasayod ta, that we all know mga igsoon na kining ato ang pagpamanegosyo, we are just a steward of the business that we are na gi-entrust sa tuwa sa Ginoo, no? Pariha na ni Sister Nuna Aribal kalumod, maayong buntag kanimo diha kay wa daw siya mag-greet, no. Good morning kanimo, thank you for kining mo ni pinaka-fan ginako, no. Good morning. And unsa gyud ay ang katuyuan di ka nang tanan nato ginabuhat mga igsoon ug higala, nasayod kita nga pa-dedicate nato ang business ani ato, but we are aiming sa ato ang mga kinabuhi that we have to be a God-centered entrepreneur. O sila lisod man kaayo mag-serve din ha, you cannot serve two masters, serving mammon and serving the Lord. Mga igsoon ng higala, sultian ta mo, if you are surrendering yourself diha sa Ginoo, you can use your mammon, you can use your material things to serve God. And God-centered entrepreneur, unsa day nga mga quality ato ang nahisgutan last week, no? Atong nahisgutan last week is number 1, to become a God-centered entrepreneur is number one is you have to be faithful. Number 2 is a visionary thinking, no, kanang imong pangunahuna dili lang karon but then ahead, unsay positibo nga mahitabo sa imong business ahead. And number 3 is integrity. Review lang ni mga igsoon ug higala kay nahisgutan naman nato ni last week. If you have time, please review din sa Hope Radio Davao kay para makita na to, masundan na to. And number 4 is perseverance, no. And dili ta karon sa atong hisgutan karon because this is 10 qualities of God-centered entrepreneur. May buntag dia Ate Lot Miss, no, may buntag kanimo. And number 5 dili ta sa atong hisgutan, kinahanglan nato mga igsoon is kining humility, no, humbleness, no. Humble yourselves in James 4 verse 10. Humble yourselves before the Lord and He will lift
you up. Kanindot igsoon. Kung gusto ta maglambo sa to ang mga gi-entrust sa to ang mga negosyo, sa to ang profession, or sa to ang mga ginagmay nga mga negosyo, gusto ta magsugod o ginagmay nga mga negosyo, we have to remember in James 4 verse 10, humbleness, humility, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Ay kanindot nga saad igsoon, kanindot mga KSI nga itong pumalundungon. If we will be humbling ourselves, mahitabo gyud nga the Lord will lift us up. Asa man taana nga experience nga ang Dios mismo ang maghatag kanato sa tawag gani say lift mga igsoon, Bisaya daw ana, no, kanang pagpaangat sa tuwa, no. A humble entrepreneur acknowledges that success comes from God and seeks to serve other rather than personal ambition. O klaro na to ha. A humble entrepreneur acknowledges nga kini di ay kalambuan, kini nga tanan niya nga naa siya karon nga nahimo siya prosperous, nahimo siyang successful, it only comes from God, no? O na di walay recognition sa imong kagalingon na ako na good ni, no? Ako na good ni. So it is very important for a God-centered entrepreneur to have a character nga naas adya sa yaha ang humility o humbleness, no? Seek to serve God and rather than personal ambition. Kalimtan ka na ito mga igsoon. Ini nga ito ang kagalingon nga pag you're proud ba nga o dili ni sa kuha, di ni mahitabo ingon ani akong negosyo. Kay gipaningkamutan gyud na ako ni, ihatagan gyud na ako ni og time. Grabe ako ang ano ani. Kay kung dili ni tungod sa kuha, wala gyud ni. No? Mga igsoon, hinumdumi that the true greatness is measured by strength of the feelings that the individual conquers, but not by those that conquer him, no? Mga igsoon, lisod yun, no? Kinahanglan yun ato ang ipabilin sa itong pangunahuna na kining ato ang paglambo. Hatagad yun ato recognition nga ang Diyos ang nagbuhat ni ining tanan o ang Diyos mo'y naghatag ni ini. Unsa raman ta igsoon, usar siguro ta kapapha bawa na kaaning kalimutana. Apan igsoon ato gyud ning hatagan og emphasis. For you to become a God-centered entrepreneur, kinahanglan diha ang humility. And kani pong speaking of humility, kung naa na magud na sa imuha unya ang imuhang i-recognize nga ang Dios nagahatag kanimo, kung unsay naa sa imo igsuon og higala, ayaw pod kalimti nga imuha pod nang i-share sa uban, no? Kanang hatagan bitaw ka sa Dios og mga panalangin, unya i-recognize nimo siya nga naglambo ang imuhang negosyo, naglambo ang imuhang mga ginagmay nga mga investment. Dios, sabi nimo mga igsoon og higala, dili baya lisod